Magandang araw, ako ang inyong lingkod, Joanna Estrella Tumakay, ang inyong guro sa masining na pagpapahayag. Ang aralin natin sa araw na ito ay pinamagatang pagpapahayag ng ideya sa matalinghagang estilo. Sa pang-araw-araw na buhay, higit na ninanais ng mga karaniwang tao ang mga karaniwang gawain sa kanilang mga mata at pandinig. Kung maaari nga, ayaw na nilang mag-isip ng kahulugang malalalim. Ngunit may mga pagkakataong kailangan ng sinumang manunulat o mambibigkas na gumamit ng mga salitang kasasalaminan ng lawak ng kanyang karanasan, dami ng nabasa at lalim ng kanyang kultura. Ang mga ganitong sitwasyon ang nag-uudyok sa tao na matuto at mangalap ng mga impormasyon na makatutulong sa kanila upang mapalawak pa ang kanilang bokabularyo. Minsan, lalo na sa mga manunulat at manlilimbag, nakatutulong ang mga malalalim na salita upang mapukaw ang interes ng mga mambabasa. Minsay ang mga ginagamit na salita ang siyang nagiging basehan ng mga manunulat upang maging mabisa ang kanilang inililimbag. Unahin natin ang idioma. Ang pag-aaral ng idioma ay kaugnay ng kaalamang panretorika. Ito ay nagpapabisa, nagpapakulay, at nagpapakahulugan sa pagpapahayag. Ang idioma ay di tuwiran o di tahasang pagpapahayag ng gustong sabihin na may kahulugang patalinghaga. May nakatago itong kahulugan. Minsan, ginagamit ang idioma upang hindi makasakit sa damdamin ng iba. Mayroong nakatagong kahulugan sa bawat salita o pahayag. Hindi siya diretsahang pagpapahayag na maaring makasakit sa kamalayan ng isang tao. Malimit itong gamitin ng mga manunulat sa paglalarawan sa katangian ng isang bagay. Ang kahulugan nito ay hindi komposisyonal. Sa pagbibigay ng kahulugan, hindi literal at bumabase sa pinagtambal na salita, kundi nangangailangan ng konotatibo at malalim na pagpapakahulugan. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Pag sinabing butas ang bulsa, nangangahulugang walang pera. Ikuros sa kamay, tandaan. Madilim ang mukha, nangangahulugang nakasimangot o problemado. Salin pusa, pansamantalang kasali sa laro o trabaho. Namamangka sa dalawang ilog. Salawahan, tawang aso, nagmamayabang o nangmamaliit. Pantay ang mga paa, patay na, butas ang bulsa, walang pera, di makabasag pinggan, mahinhin, naniningalang pugad, nanliligaw. Ningas kugon, panandalian o di pang matagalan, makapal ang bulsa, maraming pera, sampid bakod, nakikisunod, nakikikain, putok sa buho, anak sa labas, may gatas pa sa labi, bata pa, amoy lupa, matanda na, hawak sa tainga, sunod-sunuran, nagtataingang kawali, nagbibingi-bingihan, bukas ang palad, matulungin, balat sibuyas, madaling masaktan, bahag ang buntot, duwag. Ginamit siya sa pangungusap, mababaw ang luha ng guro namin. Ibig sabihin, madaling umiyak ang guro. Hindi siya sanay maglubid ng buhangin. Kung literal na kahulugan ang ating gagawin, pwede ba nating magawang lubid? Pwede ba nating malubid ang buhangin? Di ba't hindi? Matuto kang magbatak ng buto kung nais mong umasenso sa iyong buhay. Ibig sabihin, magbatak ng buto, magtrabaho. Tampulan siya ng tukso kasi siya ay putok sa buho. Ibig sabihin, anak sa labas. Patuloy si Kanor sa pagbibilang ng poste. Ibig sabihin, walang trabaho.
Dumako naman tayo sa tayutay. Ang tayutay ay isang uri ng pagpapahayag na kung saan ay sadyang inilalayo ang mga salita sa karaniwang kahulugan nito upang makabuo ng mapanghamong pahayag sa isipan ng kahit na sinong individual. Kailangang maunawaang mabuti ang talinghagang bumabalot sa pahayag upang mahiwatigan ang diwang ditwiran na ipinahayag dito. Karaniwang ginagamit ang mga tayutay sa mga akdang pampanitikan tulad ng tula, maikling kwento, dula, sanaysay at sa pagbuo ng mga awit. Naririnig ang mga ito sa lalawigang gumagamit ng taal na pananagalog. Ginagamit din ang tayutay ng mga manunulat upang maging mabisa ang kanilang sulatin. Minsan nakikita natin ito sa mga tula, sa mga akdang pampanitikan tulad ng kwento, sanaysay. Isa kasi ito sa nagbibigay kulay at isa rin itong instrumento upang mapukaw ang interes ng mga mambabasa. Mayroong mga uri ng tayutay. Maraming tayutay ang ginagamit, hindi ito mabilang sapagkat hindi lahat ng mga pahayag na ginagawa ng tao sa lipunan ay naitatala. Unahin natin sa aliterasyon. Kapag sinabing aliterasyon, pag-uulit ng mga tunog katinig sa inisyal na bahagi ng salita. Halimbawa, mababakas sa mukha ng isang mabuting mamamayan ang marubdob niyang pagtangi sa mahal niyang bayan. Tunog katinig sa inisyal na bahagi ng salita. Iyon lamang ang ating tatandaan. Tunog katinig, unang bahagi. Mababakas, mukha, mabuting mamamayan. Kapag assonance naman, pag-uulit naman ito ng mga tunog patinig sa alinmang bahagi ng salita. Tunog patinig, alinmang bahagi ng salita. Aliterasyon, tunog katinig, unang bahagi. Assonance, tunog patinig, alinmang bahagi ng salita. Ikatlo naman, consonance. Sorry, hindi ko na ilagay dyan. Consonance, katinig, pag-uulit ng mga katinig ngunit sa bahaging pinal. Halimbawa, ang halimuyak ng mga bulaklak ay mabuting gamot sa isang pusong wasak. Ang consonants dyan ay ang pag-uulit ng mga katinig na halimuyak, bulaklak, wasak. Naulit ang katinig ngunit sa huling bahagi. Sunod naman ay ang onomatopoeia. Sa pamamagitan ng tunog o himig ng salita ay nagagawang maihatid ang kahulugan nito. Ang instrumento naman sa pagtukoy ng kahulugan ay sa pamamagitan ng mga tunog. Halimbawa, langit-ngit ng kawayan, lagaslas na tubig, dagundong ng kulog. Anapora, pag-uulit sa unang bahagi ng pahayag o ng isang taludtod. Halimbawa, kabataan ang sinabing pag-asa ng ating bayan. Kabataan ang sanhi ng pagsisikap ng bawat manggulang. Ngunit, kabataan din ba ang sisira sa kanyang sariling kinabukasan? At kabataan din ba ang wawasak sa pangarap ng kanyang kapwa? Pag-uulit sa unang bahagi ng pahayag. Ano ba ang unang salita sa pahayag na yan? Kabataan. Kung kaya't maituturing natin na isa siyang halimbawa ng anapora sapagkat ilang beses na ulit dyan ang salitang kabataan. Sunod naman ay ang epipora. Pag-uulit naman ito sa huling bahagi ng pahayag o taludtod. Halimbawa, ang konstitusyon o saligang batas ay para sa mamamayan, gawa ng mamamayan at mula sa mamamayan. Pag-uulit sa huling bahagi ng pahayag, mamamayan, mamamayan, mamamayan. Sunod naman ay ang anadiplosis. Kakaiba ito sapagkat ang pag-uulit ay sa una at huli. Halimbawa,
Matay ko man yatang pigilin ang sintang sa puso'y tumiim na sintay kung aking pawiin ko'y tantong kamatayan ko rin. Pag-uulit sa una at huli. Isa pang halimbawa, pansinin ninyo. Ang mahal ko ay tanging ikaw na nagbibigay ng ilaw sa gabi na kay dilim man o liwanag, ikaw ay mahal pa rin. Kung kaya't, ang inuulit doon ay ang huling bahagi at unang bahagi ng pahayag. Sunod naman ay ang pagtutulad o simile. Di tuwirang paghahambing ng magkaibang bagay, tao o pangyayari pagkat gumagamit ng mga pariralang tulad ng kawangis ng, para ng at gaya ng. Halimbawa, tumakbo siya tulad ng isang mailap na usa nang makita ang papalapit na kaaway. Gumamit ng pariralang tulad ng. Yan lamang ang magiging basehan natin, ang paggamit ng mga parirala. Na kung saan, kabaliktaran naman nito ay ang pagwawangis o metaphor, sapagkat hindi gumagamit ng mga pariralang tulad ng, gaya ng. Ito naman ay atwirang paghahambing. Halimbawa, isang bukas na aklat sa akin ang iyong buhay, kaya't huwag ka nang mahiya pa. Sa pagwawangis yon. Pero kung gagamitan natin ng parirala at sasailalim na ito sa halimbawa ng simile, gawin nating simile, tulad ng isang bukas na aklat sa akin ang iyong buhay, kaya't huwag ka nang mahiya pa. Kung sa simile yun pero kung sa metaphor, hindi na natin siya gagamitan ng alinmang parirala. Sunod naman ay pagbibigay katauhan o personifikasyon. Dito naman, lalakipan natin ng katangian ng isang tao ang isang bagay na wala namang buhay. Halimbawa, mabilis na tumakbo ang oras patungo sa kanyang malagim na wakas. Personifikasyon. Isa pang halimbawa, nararamdaman ko siya sa pamamagitan ng haplos ng hangin. Sa personifikasyon, inaari ng tao ang mga bagay na walang buhay. Ulitin ko, sa pamamagitan ng pagkakapit ng mga ito sa mga gawi o kilos ng tao. Sunod naman ay ang pagmamalabis o hyperbole. Lagpas naman sa katotohanan, exaggeration. Sumobra naman sa katotohanan. Halimbawa, sa dami ng mga inimbitang kababayan, bumaha ng pagkain at nalunod sa mga inumin ang mga dumalo sa kasalang iyon. Lagpas naman sa katotohanan. Isa pang halimbawa, gutom na gutom si Juan na kaya niyang kumain ng isang kalabaw. Wow, nakakabilib. Ngunit, eksaherado lamang siya. Lumampas na siya sa katotohanan. Malayong mangyari. Sunod naman ay ang pagpapalit tawag o metonymy. Ayon kay Sebastian, ang panlaping meto ay nangangahulugan ng pagpapalit o paghahalili. Dahil dito, nagpapalit ito ng katawagan o ngalan sa bagay na tinutukoy. Halimbawa, malakas talaga siyang uminom. 10 bote ay agad niyang naubos ng ganoon na lamang. 10 bote. Inihahalili sa alak. Nangangahulugang ang 10 bote dyan ay alak. Isa pang halimbawa ng pagpapalit tawag. Ang palasyo ay nag-anunsyo na walang pasok bukas. Nakapag-aanunsyo ba ang palasyo? Hindi. Kung kaya't, nagkaroon lamang ng pagpapalit sa katawagan o sa ngalan ng bagay na tinutukoy. Maaaring ang palasyo ay sumisimbolo sa presidente ng Pilipinas. Sunod naman ay ang pagpapalit sa klaw o sinekdoki. Binabanggit dito ang bahagi bilang pagtukoy sa kabuuan.
Halimbawa, kagabi dumalaw siya kasama ang kanyang mga magulang upang hingin ang kamay ng dalagang kanyang napupusuan. Hindi literal na nangangahulugang kukunin niya yung kamay ng dalagang kanyang napupusuan, kundi manghihingi na siya ng basbas. Isa pang halimbawa ng sinekdoki, 4 na mga mata ang patuloy na tumititig sa kanya. Ano ba ang ibig sabihin ng 4 na mga mata? Okay, yun yung pagbabanggit ng bahagi bilang pagtukoy sa kabuuan. Part to whole. Sunod naman ay ang paglumay o euphemismo. Euphemismo dapat yan. Paggamit ng mga salitang magpapabawas sa tindi ng kahulugan ng orihinal na salita. Halimbawa, magkakaroon din lamang siya ng babae ay bakit sa isa pang mababa ang lipad. Ibig sabihin ng mababa ang lipad ay prostitute. Paggamit ng mga salitang magpapabawas sa tindi ng kahulugan. Sunod naman, rhetorical na tanong. Isang uri ng pagpapahayag na hindi naman talaga kailangan ng sagot kundi ang layunin ay maikintal sa isipan ng nakikinig ng mensahe. Halimbawa, magagawa kaya ng isang ina na magmaramot sa isang anak na nagugutom, may sakit at nagmamakaawa? Hindi naman ibig sabihin na kailangan nyo itong sagutin. Isa pang halimbawa, natutulog ba ang Diyos? Okay, next, pagsusukdol o climax. Paghahanay ng mga pangyayaring may papataas na tinig, sitwasyon o antas. Halimbawa, mabilis na humupa ang hangin. Napawi ang malakas na ulan, muling sumilay ang liwanag ng araw na nagbabadya ng panibagong pag-asa. Isa pang halimbawa, noon, ang bulwagang iyon ay puno ng mga nagkakagulong tagahanga hanggang sa unti-unting nababawasan ang mga manonood, padalang ng padalang ang mga pumapalakpak at ngayoy maging ang mga bulong ay waring sigaw sa kanyang mga pandinig. Minsan papataas na mga sitwasyon o antas. Minsan pwede ring pababa ang mga sitwasyon o antas. Depende na lamang sa pagkakagamit. Sunod naman ay ang anticlimax. Ito naman ang kabaliktaran ng sinundan na to. Okay, sorry. Kanina sa pagsusukdol o climax, papataas. Ngayon naman yung binanggit ko kanina, nauri na pala siya sa anti-climax, papababa. Pagsusukdol, pataas ng pataas ang sitwasyon o antas. Base sa pangyayari, anti-climax, pababa naman ng pababa. Pagtatambis, paggamit ng mga salita o pahayag na magkasalungat. Ang buhay sa mundo ay tunay nakakatuwa. May lungkot at may tuwa, may hirap at may ginhawa, may dusa at may pag-asa. Pinagsasama nila ang mga salita o pahayag na magkasalungat. Sunod naman ay ang pag-uyam. May layuning mangutya, ngunit itinatago sa paraang waring nagbibigay puri. Halimbawa, kahanga-hanga rin naman ang taong iyan. Matapos mong arugain, pakainin at damitan ay siya pa ang unang mag-iisip ng masama sa'yo. Pag-uyam, kabaliktaran. Bakit yung mga taong ginawan mo ba ng mabuti? Sila ba ang katangian ba nila kung sakali ang iganti na pag-isipan ka pa ng masama? Yan ang sa pag-uyam. Dumako naman tayo sa salawikain. Ang salawikain ay isang uri ng matalinghagang pagpapahayag na karaniwang binubuo ng dalawang masining na pangungusap na binuo upang magpahayag ng kaisipan, kaaralan,
pagpapahalaga at mabuting gawaing pantao. Sa ating araw-araw na kagawian ay nangangailangan tayo ng mga pahayag na dapat nating malinang upang patuloy na maging mabuti ang pagpapalagayang personal, sosyal at kultural. Ang salawikain ay nagsisilbing palamuti sa wika. Ito ang mga pananalita ng mga ninunong na isalin sa ating na silbi siyang salinlahi sa pangkasalukuyang mamamayan. Pagsasalin dila ng mga pananalita noon hanggang sa henerasyon ngayon. Ginagamit ito upang hindi masaktan ang damdamin ng ibang tao sa pagpapahayag. Halimbawa, aanhin ang palasyo kung ang nakatira ay kwago. Ang lumalakad ng matulin kung matinik ay malalim. Walang palayok na walang kasukat na tungtong, hamak mang basahan may panahong kailangan. Habang maiksi ang kumot, magtiis, mamaluktot. Galing sa ating mga ninuno. Sunod naman ay ang kawikaan. Ang mga kawikaan naman ay paalala na may dalang mensahe at aral na kadalasan ay hango sa Biblia. Dito naman sa kawikaan, nagsisilbing patnubay natin. Halimbawa, ang panahon ay samantalahin sapagkat ginto ang kahambing. Ang kaginhawaan ay nasa kasiyahan at wala sa kasaganaan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang gumawa ng masama ay ayaw sa ilaw. Ang nagpapakababa ay itataas, ang nagpapakataas ay ibababa. Ang kasabihan din ay karaniwang ginagamit sa panunukso o pagpupuna sa kilos ng isang tao. Kanina, kawikaan. Tumutukoy rin ang kasabihan, sabi-sabing hinango sa karanasan ng buhay na nagsisilbing patnubay. Halimbawa, ang araw bago sumikat, nakikita mo na ay banaag. Ang sinungaling at bulaan ay kapatid ng magnanakaw. Ang hipong tulog, tinatangay ng agos. Ang maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Ang kasabihan naman ay mabisang panturo sa mga bata. Dahil inilalarawan nito o mula ito sa mga aral sa buhay at may kaugnayan din ito sa karanasan. May kaugnayan din sa realidad ng buhay. Sa mga katutubong pahayag ay masasalamin ang kultura, gawi, paniniwala, at heograpiya at lugar sa Pilipinas na pinagmulan nito. Bagamat marami sa mga ito ay naisalin na sa wikang Filipino, mababanaag pa rin sa mga pahayag ang pinagmulan ng mga nasabing katutubong pahayag. Magkagayunpaman, ang mga katutubong ito saan man ito nagmula ay ginagamit na at palasak na sa buong sambayanan. Anuman ang umuusbong na mga kaugalian at kultura ngayon, sana'y ating pakatatandaan at pakaalalahanin ang ating mga katutubo na bumuo ng mga estilong ito, ang ating pinagmulan at sana ay payabungin pa natin lalo ang mga matatalinghagang estilo na ito sapagkat ito ay sumasalamin sa ating pagka-Pilipino. Matuto tayong tumangkilik ng mga kultura na tunay na sumasalamin sa ating pinagmulan, ano paman ang trending sa ngayon. At pagkatao bilang mga Pilipino, kung kaya't payabungin, palawakin pa natin lalo, yon ang dahilan kung bakit ito nag-i-exist sa ngayon. Yan lamang ang aking maibabahagi sa araling ito at umaasa akong mayroon kayong natutunan. Maraming salamat. Muli, magandang araw.